Base rin sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa mismong inuupahan ng mga nasawi at ang posibleng dahilan, nag-init na Christmas lights. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Emil Sumangil. Emil? Mel, sa paggulong ng inisyal na pagsisiyasat, sumiklab na kuryente mula sa nag-init na Christmas lights ang dahilan ng sunog na kumitil sa buhay ng 7 miyembro ng isang pamilya rito sa Quezon City. Sa loob ng kulang sa kalahating oras, agad natupok ang antigong 18 pintuang paupahang ito. Umabot sa Task Force Charlie ang alarma ng sunog na sumiklab mag-aalas 5 na madaling araw kanina. Agad na nakalabas sa mga nangungupahan na nasa likurang pintuan. Pero ang umuukupa sa paupahan sa harapan, hindi nakalabas ng buhay. Ayon sa BFP, sunog na sunog ang katawan ng 6 sa 7 pininiwala ang katawan ng mga nakatira sa apartment na sina Dr. Carlos Filamor, may bahay nitong si Corina at anak na si Eva, at mga apong sina Matthew at Miguel Mutok, at kasambahay ng pamilya na kinilala sa pangalang Marina. Ang bottom line, yung mapping ninyo hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Okay. So we still na hoping. Na-recover ng BFP Special Rescue Unit ang mga katawan ng 7 biktima sa mga lokasyon na ayon sa mga bumbero ay masasabing sinubok pa ng mga biktima na mailigtas sa mga sarili at makalabas ng paupahan. Kasi ang usok kasi, that is a carbon monoxide. Okay. So carbon monoxide is a killer gas. Parang lethal injection yan. Parang himatay ka lang. Opo. Tapos kung lumala yung apoy, siyempre doon ka na masunog. Sa kusina malapit sa palikuran, nakuha ang unang katawan. Nakuha ang ikatlo sa sala. Ang 2 bangkay sa pagpasok ng pintuan malapit sa tinatayuan ng Christmas tree nakita. Habang ang isang bangkay sa ikalawang palapag nakuha malapit sa bintana. Ang katawan ng ika-7 biktima na kinilala ng BFP na si JR, isang special child. Kaninang pasado alas 2 ng hapon nakuha. Sa loob ng ikatlong pintuan sa likuran ng unang apartment siya nakuha na nakadapa. Nagkasugat pa raw ito sa paa, makaraang lumundag mula sa kanilang silid-tulugan sa 2nd floor. Ang nangyari, gumapang siya. Oho. Dito siya napunta. Okay. So dito siya nakadapat na. Yes, sir. Kung pagbabasihan daw ayon sa BFP ang statement ng mga testigo, nagmula ang apoy malapit sa pintuan ng paupahan ng mga biktima sa ground floor kung saan nakatayo ang Christmas tree. Inaasahan ko lang naman sana yung mapabilis at saka yung pagtitiwala din naman namin na naiwanan yung bahay na yun. Sana yung makukuhang personal na gamit, lalo na yung mga brilyantes nung namatay, magkusan loob. At mahirap naman yung parati kami nagbabantay sa kanila. Kaya tingin ng BFP sa nag-init na Christmas lights, posibleng nagmula ang apoy. Pinabulaanan ng mga bumbero ang mga akusasyong nagahuli sila sa pagdating. Nasa kanto lang daw ang kanilang istasyon at agad daw silang nakaresponde nang matanggap nila ang tawag. May kalumaan daw kasi ang istruktura ng paupahan kaya mabilis ang paggapang ng apoy. Naging pahirap pa raw sa kanila ang grill sa bintana ng paupahan na bukod sa makapal ay nakapadlock pa. Dato yung mga Christmas lights po natin, hindi po nagtatagal ng 24 hours po yan eh. Minsan na dapat mga 4 hours lang po talaga ano po yan. Minsan ng mga pinaka-rating po yan eh. Gawa ng maninipis lang po ng mga wire po yan. Susubukin ko rin ng BFP ang floor plan ng paupahan para alamin kung may fire exits sa mga paupahan na isang panuntunan na dapat sundin ayon sa building code. Mel, sa mga sandaling ito, tapos na yung tinatawag na overhauling process. Makaraang makuha na ang mga bangkay ng mga biktima. Tuloy-tuloy naman itong mapping operation para tiyaking cleared na ang fire scene. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.